Mga kabataan at teenager na mahilig uminom ng kape, makinig kayo. Alam kong masarap ang kape, lalo na iyong mainit at mabango, pero dapat ninyong malaman ang mga posibleng mangyari sa inyong katawan kung labis ang inyong pag-inom nito. Hindi naman sa bawal pero kailangan ng katamtaman. Una sa lahat, ang caffeine sa kape ay isang stimulant. Ibig sabihin, binibilisan nito ang tibok ng inyong puso at pinapabilis ang inyong metabolismo. Sa una, pakiramdam ninyo ay gising na gising kayo at puno ng enerhiya. Pero kung labis-labis, maaari itong magdulot ng pagkabalisa at pagkairita. Maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at pagkairita ang labis na caffeine. Maaari kayong maging mas madaling mainis o mag-alala ng walang dahilan. Para kayong bomba na handang sumabog anumang oras. Problema sa pagtulog, ang caffeine ay isang stimulant, kaya naman mahirap kayong makatulog kung umiinom kayo ng kape malapit na sa oras ng pagtulog. Maaaring magresulta ito sa kakulangan ng tulog na makakaapekto sa inyong pag-aaral, pakikisalamuha at kalusugan sa pangkalahatan. Isipin ninyo, parang nag-aaksaya kayo ng oras at enerhiya sa pagpupuyat, samantalang pwede naman kayong magpahinga para maging mas produktibo kinabukasan. Pananakit ng ulo, ang biglaang pagtigil sa pag-inom ng kape ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng ulo. Ito ay dahil sa pag-adjust ng inyong katawan sa kawalan ng caffeine. Parang nag-withdraw ang inyong katawan dahil sanay na ito sa caffeine. Problema sa tiyan, ang caffeine ay maaaring magdulot ng heartburn, pagtata, at iba pang problema sa tiyan. Lalo na kung umiinom kayo ng kape nang walang laman ang tiyan. Parang sinasaktan ninyo ang inyong tiyan. Mababang nutrisyon, ang pagiging adik sa kape ay maaaring magdulot ng pagbabawa sa inyong gana sa pagkain. Maaaring hindi na kayo magkaroon ng gana kumain ng masustansyang pagkain na mahalaga para sa inyong paglaki at pag-unlad. Parang niloloko ninyo ang inyong katawan. Pagtaas ng blood pressure, sa matagal na pag-inom ng kape, maaari itong magdulot ng pagtaas ng blood pressure. Ito ay isang malaking problema, lalo na sa mga kabataan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibleng epekto ng labis na pag-inom ng kape. Ang susi ay ang katamtaman. Kung gusto ninyong uminom ng kape, gawin ninyo ito ng may pag-iingat. Huwag kayong magpapaalipin sa kape. Mas mahalaga ang inyong kalusugan kaysa sa panandaliang kasiyahan na dulot nito. Maraming dahilan kung bakit ang ilang bata ay nagkakaroon ng hilig sa pag-inom ng kape. Madalas, ito ay dahil sa impluensya ng mga nakakatanda sa kanilang paligid, tulad ng mga magulang o nakatatandang kapatid. Nakikita nila ang mga ito na umiinom ng kape at naiisip na ito ay isang kimatandang tigawain, kaya't gusto rin nilang subukan. Ang iba naman ay naaakit sa lasa o sa energizing effect ng kape. Minsan, ang pag-inom ng kape ay nagiging paraan upang makatakas sa stress o pagod. Mahalaga na maunawaan na ang labis na pag-inom ng kape ay hindi maganda para sa kalusugan ng mga bata. Ang caffeine ay isang stimulant na maaaring magdulot ng mga sumusunod na negatibong epekto, pagkabalisa, pagkairita, problema sa pagtulog, pananakit ng ulo, at mga problema sa tiyan. Maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng blood pressure at heart rate. Para sa mga bata, ang mga epektong ito ay maaaring mas malala at mas mapanganib. Upang maiwasan ang pagkahumaling ng mga bata sa kape, narito ang ilang mga mungkahi. Magbigay ng magandang halimbawa, iwasan ang pag-inom ng kape sa harap ng mga bata, lalo na kung sila ay maliit pa. Magpakita ng mas malusog na mga alternatibo tulad ng tubig, gatas o juice. Ipaliwanag ang mga panganib kapag ang bata ay sapat na ang gulang upang maunawaan, ipaliwanag sa kanya ang mga negatibong epekto ng labis na pag-inom ng kape sa kanyang kalusugan. Mag-alok ng mas malusog na alternatibo. Kung ang bata ay naghahanap ng enerhiya, mag-alok ng mas malusog na mga alternatibo tulad ng paglalaro, pag-ehersisyo o pagtulog. Maging mapagpasensya at maunawain, ang pagbabago ng ugali ay hindi madali. Maging mapagpasensya at maunawain sa bata habang sinusubukan ninyong baguhin ang kanyang ugali. Makipag-usap sa doktor, kung ang bata ay may problema sa pag-inom ng kape, makipag-usap sa kanyang doktor para sa payo at gabay. Ang pag-iwas sa pag-inom ng kape ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng mga bata.
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang gabay at pag-aalok ng mas malusog na mga alternatibo, matutulungan natin ang mga bata na maiwasan ang mga negatibong epekto ng caffeine. Bagaman hindi karaniwan na maging sanhi ng kamatayan ang labis na pag-inom ng kape sa isang bata. Hindi ito nangangahulugan na ang isang tasa ng kape ay agad na magiging sanhi ng kamatayan, ngunit ang sobrang pagkonsumo ng caffeine, ang pangunahing sangkap sa kape, ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon na maaaring humantong sa kamatayan sa mga matinding kaso. Mga potensyal na epekto ng labis na caffeine sa mga bata. Cardiac arrhythmias. Ang caffeine ay isang stimulant na maaaring makaapekto sa ritmo ng puso. Sa mga bata, ang labis na caffeine ay maaaring magdulot ng irregular heartbeat o cardiac arrhythmias na maaaring humantong sa seryosong problema sa puso. Seizures. Ang sobrang caffeine ay maaaring mag-trigger ng seizures, lalo na sa mga batang may predisposisyon sa mga seizure disorder. Ang mga seizure ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa utak o maging sanhi ng kamatayan. Dehydration. Ang caffeine ay isang diuretic, ibig sabihin ay nagpapataas ito ng pag-ihi. Ang labis na pag-inom ng kape ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga bata na hindi nakakainom ng sapat na tubig. Ang matinding dehydration ay maaaring humantong sa malubhang komplikasyon at maging sa kamatayan. Respiratory depression. Sa napakataas na dosis, ang caffeine ay maaaring magdulot ng respiratory depression o pagbaba ng rate ng paghinga. Ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring humantong sa kamatayan. Hypokalemia. Ang caffeine ay maaaring magdulot ng pagbaba ng potassium levels sa katawan. Ang mababang potassium ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema, kabilang ang mga abnormalidad sa puso. Pagkabalisa at pagkairita. Ang labis na caffeine ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa, pagkairita, at hindi mapakaling pag-ugali sa mga bata. Habang hindi ito direktang sanhi ng kamatayan, maaari itong humantong sa mapanganib na pag-ugali. Mga salik na nagpapataas ng panganib. Edad at timbang. Ang mga mas maliliit at mas bata na mga bata ay mas sensitibo sa caffeine at mas mataas ang panganib na makaranas ng malubhang epekto. Pre-existing medical conditions. Ang mga batang may pre-existing medical conditions, lalo na ang mga problema sa puso, ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng malubhang komplikasyon mula sa labis na caffeine. Pagsasama sa ibang sangkap. Ang pagsasama ng caffeine sa ibang mga stimulant o gamot ay maaaring magpataas ng panganib ng malubhang epekto. Konklusyon. Habang ang kamatayan dahil sa labis na pag-inom ng kape sa mga bata ay bihira, mahalaga pa rin na limitahan ang pagkonsumo ng caffeine. Ang mga magulang at tagapag-alaga ay dapat maging maingat sa pagbibigay ng caffeinated na inumin sa mga bata, lalo na sa mga bata na may mas mababang timbang o may pre-existing medical conditions. Kung ang isang bata ay nagpakita ng mga palatandaan ng labis na caffeine, gaya ng pagkabalisa, pagkairita, o problema sa puso, dapat silang dalhin kaagad sa doktor. Ang pag-iwas ay mas mainam kaysa sa paggamot. Walang iisang tiyak na edad na itinuturing na tama para sa mga kabataan na uminom ng kape. Ang pag-inom ng kape ay isang desisyon na dapat pag-isipan ng mabuti ng mga magulang, isinasaalang-alang ang mga sumusunod na salik. Mga salik na dapat isaalang-alang. Pag-unlad ng bata, ang mga bata ay may mas maliit na katawan at mas sensitibo sa mga stimulant tulad ng caffeine. Ang kanilang mga organo ay patuloy pang umuunlad, kaya't ang labis na caffeine ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang paglaki at pag-unlad. Kalusugan ng bata. Ang mga batang may pre-existing na kondisyon sa kalusugan, lalo na sa puso, ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng masamang epekto mula sa caffeine. Ang caffeine ay maaari ring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot. Dami ng caffeine. Ang isang maliit na halaga ng caffeine ay maaaring hindi magkaroon ng malaking epekto sa ilang mga kabataan, habang ang iba ay maaaring maging sensitibo kahit sa maliit na halaga. Mahalagang tandaan na ang caffeine ay matatagpuan din sa iba pang mga inumin at pagkain, tulad ng tsaa, soda, at tsokolate. Gawi sa pagtulog, ang caffeine ay maaaring makaapekto sa pagtulog ng mga bata. Ang pag-inom ng kape bago matulog ay maaaring magdulot ng insomnia at iba pang mga problema sa pagtulog. Kultura at lipunan.
Ang mga kaugalian at pananaw tungkol sa pag-inom ng kape ay nag-iiba sa iba't ibang kultura at lipunan. Mga rekomendasyon. Karamihan sa mga eksperto ay nagrerekomenda na iwasan ang pagbibigay ng caffeinated na inumin sa mga batang wala pang 12 taong gulang. Para sa mga mas matatandang kabataan, ang pag-inom ng kape ay maaaring payagan sa katamtaman, ngunit mahalagang limitahan ang dami ng caffeine. Ang pagkonsulta sa isang pediatrician o doktor ay lubos na inirerekomenda bago payagan ang isang bata na uminom ng kape. Mapupulutang aral. Ang pag-inom ng kape ay hindi isang karapatan, kundi isang pribilehiyo. Ang pag-unawa sa mga epekto ng caffeine sa katawan ng bata ay mahalaga bago payagan ang pag-inom nito. Ang pag-aalaga sa kalusugan ng bata ay dapat na maging prioridad. Ang pagpili ng mga malusog na alternatibo ay mas mainam kaysa sa pag-asa sa caffeine para sa enerhiya. Ang pag-uusap at pagtutulungan sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay mahalaga sa paggawa ng mga responsableng desisyon tungkol sa pagkonsumo ng kape. Mapupulang aral, alagaan ang inyong katawan. Ang inyong katawan ay isang templo, hindi isang basurahan. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo at magpahinga ng sapat. Ang pag-inom ng kape ay dapat na isang pampalubag loob lamang, hindi isang pang-araw-araw na gawain na nagdudulot ng mga negatibong epekto sa inyong kalusugan. Mag-isip kayo ng maayos at alagaan ang inyong sarili. Ang inyong kalusugan ay kayamanan,